Breaking news, Marcoleta at Ramon Ang magkaiba ang sinasabi. Nako, sino kaya ang dapat paniwalaan? Ang isang senador o ang isang negosyante? Naku po, patay tayo dyan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi habang ikaw, nagkakalkula ka ng kakasya pa ba budget mo? Ha? Nababawasan na ulam, nababawasan na kita. Halos hindi ka na magpapultang dahil nalulula ka na sa presyo. Abay, may mga kumpanya na tila walang pakialam. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo kahit mababa pa ang kinukuha nilang supply. Ngayon, sumabog ang issue. Nagalit si Rodolfo Marcoleta. Diretso ang Rodante pala, Rodolfo tuloy. Rodante Marcoleta. Ito diretso yung kanyang banat. At ang banat niya hindi patas ang tubo ng mga oil companies. Nako. Gulit tatapot subalit. Sumagot si Ramon Ang. Ang sinasabi niya, hindi totoo yan. Isa kang sinungaling. Wala siya sinabing ganun. Basta sinabi lang niya, tutol siya o hindi siya believe sa sinabi ni Marcoleta. Nako, bakit kaya? Yan ang pag-uusapan natin. At dito nagiging delikado usapan. Sino nagsasabi ng totoo? May manipulasyon ba talaga sa presyo ng langis? O pinaglalaroan lang ang utak ng mga Pilipino? Pero ang mas nakakagulat, tahimik ang dapat kumilos. Sino yun? Tahimik ang dapat magkontrol. Sino yun? Sa gitna ng paghihirap na mamamayan, nasaan si Marcos? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Kaya naman pala. Bakit parang walang pumipigil? May batas tayo dyan. May kapangyarihan ng gobyerno. Pero ang nakikita natin, hindi aksyon. Alam mo kung ano? Kundi politika. Ito muna, pag-usapan muna natin itong issue ni Marcoleta at ni Ramon Ang. Ano ba pinag-aawayan nila? Ano ba yung sagupaan na? Sagupaan ba yan ng mga matatanda lang? Sagupaan ba yan ng mga inuulyanin? O talagang sagupaang legit? Sabi nga legit. Sabi ng isa? Legit daw. O yun, sabi ng isa legit. Sinabo ng mga senador ang mga kumpanya ng langis sa hindi raw patas na presyo ng petrolyo. Live mula sa Pasig, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, bakit tingin ng mga senador unfair ang singil ng mga kumpanya ng langis? Oo, G, unfair daw talaga kasi ura-urata naman daw na nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ito mga kumpanya ng langis nung sumiklab yung gera sa Middle East. Ang tanong ng mga senador, bakit mataas agad yung presyo nila samantalang ang binibenta nila ay old inventory o old stock nila na nabili nila, Jiggy, sa dating presyo na mas mura at hindi yung ngayong presyo na mas mahal. Narito yung bahagi ng pahayag ng mga senador. Patay tayo dyan. Unfair sa ating mga consumers. Wala pang pagtaas ng mga binili, pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Yun ang risk ng pribadong sektor. Nagkaroon ng February 28 na surprise attack. Pero, yun ang posisyon ninyo, dinidefend. Yung mga negosyante ngayon kasi, sa aking pananaw lang tila baga hindi sila negosyante. Tila sigurista sila. Tama yung sinabi ni Senator Loren dito. That is your risk. Laki na ng kinikita ninyo noon pa. Risk mo na kasi ang dahilan ng mga oil company, sinasabi nila, kasi tumaas na sa world market. Ibig sabihin ng world market, yan yung nagdidikta ng presyo. So, ibig sabihin, kahit nakuha mo ng mababa, pag tumaas na sa world market, sasabay ka. Kahit mababa yung pagkabili nyo doon sa gas na yon o sa oil na yon at that time. Di ba? So, dapat, benta mo muna na mababa yun. Hindi kasi ang iba ang dahilan ng oil company. O, pakinggan natin. DOE, yung pagtaas ng presyo ng bilihin na binili ng murang presyo nung wala pa yung gera. Dahil nga deregulated, ang problema, hindi nakikita ng DOE kung magkano yung presyong ibinili. Deregulated. Ibig sabihin kasi may batas na ganyan, na deregulated. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng i-regulate
ng gobyerno at sabihan, diktahan, ganito lang ang presyo. Kasi dati, ewan ko kung inabutan nyo to, regulated ang presyo ng ang nagdidikta gobyerno. Nagdidikta ng presyo ng mga oil. Okay, sabihin yung gas na pinapakarga natin sa sasakyan, gobyerno nagdidikta. Ang problema, nagkaroon ng bagong batas. Kasi nga, nagre-reklamo yung iba dyan na sinasabi dapat i-deregulate para magkaroon ng competition. Nangyari, nagkaroon nga ng competition pero nagkuntsabahan din ng mga walang niyang oil companies. So, anong nangyari? Pataas ng pataas ang presyo ng oil. Ngayon, hindi na babawi. Ngunit dapat subalit, meron namang solusyon dapat. Ano yun? Tatanga-tanga lang kasi yung gobyerno natin. Ito yung solusyon, pakinggan. Oil company. Nakatago yan eh. Hindi talaga nila pinapakita yan. Mayan, anong paliwanag ng DOE sa usaping ito? Ang paliwanag dyan ng Department of Energy, Jiggy, yan yung tinatawag na replacement cost. So ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin daw niyan, ikinakarga ng oil companies doon sa presyo o doon sa presyo ng imbak nilang gasolina o diesel yung kanilang gagastusin sa pagbili nung mas mahal na presyo. Kumbaga forward thinking sila para yung pambili nila ng mas mahal, makuha na nila doon sa kikitain nila from the old stock. So yan ay nangyayari dahil sa oil deregulation law. So alam naman natin that under the oil deregulation law, wala talagang kontrol ang gobyerno sa pagpipresyo ng mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng DOE. We only explain how business operates under normal circumstances. We have computed na sobrang laki nga po ng diferensya ng pagbili sa week 1 to week 2. Ang bilis kasi ginamit yung replacement cost, pag bumaba naman ang world price, hopefully soon, kung mangyayari, anong koordinasyon o mekanismo ang ginagawa ng pamahalaan ng gobyerno to protect naman the consumer? Mabilis pagtaas, pagbaba ng world prices. Ano ang inyong mekanismo? Yun. At anong sagot dito, Mayan, ng mga oil company? Nga. Jiggy, ang ikinakatwiran ng oil companies, yung replacement cost na yan daw talaga yung pinapatupad sa lahat ng binibentang commodities all over the world. Kasi una, oras daw na hindi sila agad magtaas ng presyo sa pagkakataong alam nilang sisipa ang presyo ng produktong petrolyo. Una, baka maubusan sila ng supply. Kasi syempre, Jiggy, bibili yung mga consumers doon sa hindi nagtaas sa presyo o doon sa mas mura. Pangalawa, hindi sasapat yung kita nila na pambili nung mas mahal naman na cost noong produktong petrolyo. Pero Yun. alam mo, Jiggy, ang paliwanag na yan, Yun daw ang dahilan na yun. Yun daw yung dahilan. Kasi nga naman, pag ibinenta nila yung ngayong supply nila na nakuha nila sa halimbawa, sa halagang 80, halimbawa lang, nakuha nila sa halagang 80, tapos ibinenta na nila ngayon ng 120, na dapat 100 lang ibebenta, ginawa na nilang 120. Kasi daw, darating yung panahon na baka maging, darating yung panahon kasi tumaas na nga yung presyo ng 100, so kailangan nilang bilhin ng 100. So, kailangan na nila ibenta. Ang nangyari, nauuna yung pagtubo nila kagad. Dahil doon, may reklamo si Marcoleta. Ano yun? Nakuha nyo ng 80, tapos ibebenta nyo ng 120. Di ang laki ng tinubo ninyo. Dapat, antayin nyo muna makuha nyo yung oil na bibili nyo ng 100, tsaka nyo kayo magbenta ng 120. Di ba? Pero ang sinasabi ng mga oil company, hindi, lugi kami doon. Pero in reality, ang laki ng kinita nila. Halos, di ba, ang laki ng tinubo nila. Hindi lang ganun ang computation ko, mas malaki pa yung talagang tunay na computation. So talagang, sabi ni Marcoleta, lokohan to, bilyon-bilyon na kinikita nyo. Ano to, gusto nyo rin ng malimaleta? ng oil companies, hindi yan bumenta kay Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. Ito. 3 billion per day ang kinikita nila amidst the sufferings of our people. The level of consumption month per month of diesel and gasoline. So did the DOE check this? How far did you monitor this? The peak demand. So the supply or the inventory will be short
if I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. Nako, hindi bumenta yan. Dun sa issue na usapin ng pag-amyenda dito sa oil deregulation law para makita nila kung sinasabi nilang di nila nakikita kung magkano binili at magkano talaga yung pagpoproseso nito, ano bang stand dito ng mga senador? Pwede. May mga senador na gusto talagang isulong na yung oil deregulation law at nangunguna na dyan sa Senate President Tito Soto. Pero alam naman natin, Jiggy, kapag inaamyendahan ng isang batas, hindi yan ganun kabilis kasi magkakaroon ng committee level hearings, committee reports, tsaka pa yan pag-debatehan sa plenaryo. So isa sa mga nakikitang solusyon nila Senator Win Gatchalian, baka pwedeng aralin na magpataw ng windfall tax sa mga kumpanya ng langis. So ano ba yung windfall tax? Sa madaling sabi, Jiggy, yan ang buwis na pwedeng ipataw ng gobyerno sa mga kumpanya na Ito, ipapakita ko sa inyo yung paliwanag ni Marcoleta. Napakaganda ng paliwanag ni Marcoleta sa mga nangyari na to. Sino Ito. nga ayaw maniwala? Yung mga petroleum company, taga DOE, first time daw po nilang narinig yung sinabi yung yun. Na ano? So, anong masasabi mo, Nelson? First time, Sen. Matagal na ho yung trading na yan. Pero, pagmatakin nyo sa tagal ho ng industriya na ito, ngayon lang nilang may nalaman na meron pa. Pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin, ngayon lang nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun po ang totoo, Diba? Sen. Ano? Kasi madali namang sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Opo, sa teknolohiya. Opo. Ang pagbabalidate ng isang bagay, Real time, Sen. No? real time. Baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na. Totoo po yun. Di ba? Lalo ka malakas sa internet. At hindi naman ako naniniwala na ito'y malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Opo. Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Opo. Di ba? Makalipas. Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Opo. Nelson Lubao, Senator Subarjaga, I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Oo. Di ba? Para, wala eh. Habang na Kasi nagsuggest dito si Marcoleta na meron pang ibang lugar na maaaring pagkuhanan. Wala eh. Yung oil companies, hindi nila alam, pati itong secretary ng DOE, hindi rin alam. Tumod ako kahapon. Tingin ko nga kung meron talaga magdi-dispute no sinabi ninyo. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal na industriya san eh. Kumbaga na, Baka naman natatakot na. kumbaga sa korte kasi, biglang naglahad yung Yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Hindi naman nag-oppose yung kalaban eh. Opo. Oh, counsel, what would you say? Nothing. Halimbawa, depends. What would you say? Fiscal. Opo. No, Your Honor. No objection, Your Honor. Di wala. Wala naman gano'n. Sabi ko, ako ba, nagtago ako? Hindi. Sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Kayan po, translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,515 na lang. Yan. Okay? Andyan na po yung map, Singapore, $1.71. Opo. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po yung 60 pesos is equal to $1. Opo. So 540 plus 15 plus 1.71 times 60 divided by 1,180, tingnan po ninyo 35 pesos lang. Nako. O edi sana, with all due respect, Your Honor, this is highly disputable. Yun sana, no? This is unacceptable. Kami po kanya ay inikutan na po namin ng milyong beses
Oho. Yang mga tangke ng Singapore. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Nako. Oh. Meron bang kumibot, eh? Wala. Expect ko nga. Wala ang kumibo talaga sen eh. O yun Wala nga, yun matapos nga eh. DOE, hindi niya Hanggang alam. matapos pala oh. O, anong gagawin natin? Ngayon, kung hindi po nyo ibabalidate, nagtataka po ako, ba't tayo nyong i-validate? Para sa akin po kasi, parang wala tayong problema. Kasi yan po yung presyo eh. Oo. Paano po nangyari? Paano nagtaasan po? Kayo nagpasimula ng pagtataas ng presyo. Kaya po tayo Yan. nagkaroon ng parang akala mo may emergency tayo. Kaya kung mapapansin ninyo, napansin nyo naman siguro, Opo. hindi ko alam kung saan ako pupunta na argumento eh. Kung sasama ako doon sa pinag-uusapan, anong mangyayari sa mga drivers? Anong mangyayari sa mga tindera? Anong mangyayari sa mga farmers? Sa mga school children? Sa mga teachers? Sa lahat ng sektor ng ating lipunan? Ang taas-taas ng presyo. Ang sinasabi ko, teka, tingnan nyo muna ito. Oo nga naman. Parang hindi muna, parang wag na muna natin pag-usapan ito. Nandun na yung manibelo, naglulupasay na, di ba? Opo. O sabi ko, Mga pasensya ka na bro. Sa harap ng iyong panaghoy. Ayaw nilang tingnan eh. Ayan. Ito pa ha. Ito naman yung sagot ni Ramon Ang regarding sa kasi sinabi ni Marcoleta na kumita ng 3 billion dahil doon sa biglaang pagtaas na ginawa ng mga oil companies. Sabi ni Ramon Ang hindi daw totoo 'yun. Tingnan natin. Ano ba ang dahilan niya? Ba't hindi totoo? Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil company. Not Petron. I am willing to open Petron books to COA. Not Petron daw. Pero kasama ang Petron sa nagtaas. Ayan sinasabi ni Marcoleta dito, yung mga nagtaas, agad-agad. Kasi don't tell me, Petron hindi nagtaas. Kalokohan yun. Dahil Petron ako nagpapagas. So nagtaas. So ibig sabihin, sinasabi ni Marcoleta, kasama kayo sa mga nagtaas ng presyo agad-agad. At dahil dyan, kumita kayo ng 3 billion. 3 billion. Ang sinasabi naman nito ni Ramon Ang, hindi totoo yan. Hindi, ako naman kasi, para sa akin sinong paniniwalaan ko dito sa dalawa na ito? Naturalmente, pag ikaw, negosyante, hindi mo naman naaminin ang kikitain mo. Pwede mo bang aminin yan? Yari ka sa, hindi ko sinasabi hindi nagbabayad ng tax pero yari ka sa BIR pagka inamin mo kung magkano yung kita mo. Hindi, let's be, eto I'm not saying ito ang ginagawa ni Ramon Ang. I'm not saying ito. But to be general lang statement, wala namang negosyante na sa tingin ko nagbabayad, lalong-lalo na yung malalaking negosyo, nagbabayad ng tamang buwis. Yung talagang faithfully nagbabayad ng tamang buwis. Wala siguro. Sa tingin ko lang ito general statement. Hindi ko sinasabing Petron o San Miguel. Hindi ko sinasabi yan. At the same time, sa pananaw ko lang every negosyante, ang pinoprotektahan niyan, yung negosyo niya. Hindi ako naniniwala na kawang gawa. That's bullshit. Sa totoo, sorry walang negosyanteng hindi kumikita. Kaya yung sa mga tiyanggi-tiyanggi, sasabihin sa'yo, di ba, pag tumawad ka, hindi, ang puunang kulang dito. O nari, sasabihin sa'yo, binibenta niya ng 350. Tapos sasabihin niya, ang puunang kulang dito, 300. So, konti na lang sa akin. O, siyempre, ikaw naman, o sige na nga, kahit 310. O sige na nga, 10 piso lang ang kinita ko dito. Lugi siya doon kung 10 piso lang ang kinita niya. Kasi meron siyang cost. Yung tindahan, yung empleyado. So, imposible niya na kikita lang siya ng 10 pesos doon sa produkto na yon. Katarantaduhan yon. Walang negosyante nga sa minutes, sige na nga, kahit kumita na lang ako ng 10 piso. Meron pa nga dyan, mga negosyante, sige na, break even na lang, 300, yan na talaga puunang ko.
bebenta ko na lang sa'yo kasi mabait ka naman. Tarantado, walang ganun. Ginagago ka lang nun pag sinabing ganun.